Yes, good afternoon po. Isang mapagpalang hapon po muli sa lahat ng aking mga tigapakinig. Isang oras na naman po na tayo ay makakapag-share para sa inyo. At ito pong oras na ito ay kakaiba na naman po hapon. Alam ko po ay kayo po ay nagpapahinga na. Nais ko munang batiin kayo lahat sa inyong mga tahanan, sa bawat saan man kayo naroroon, mga kaibigan ko, kamag-anak ko, mga kamanggagawa ko po, sa lahat ng panig ng bansa, sa mga namumuno, sa aming mga kabarangay, sa aming munisipyo o sa aming bayan, at sa ating namumuno na ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte at sa samahan nila ng mga kabinete. Magandang hapon po sa lahat. Bago po ang lahat ay tayo po ay magsimulang manalangin para sa Panginoon at samahan po tayo sa ating pagkukwentuhan o pagsishare natin. Dakilang Diyos, Ama namin, muli naming dinadakilang araw na ito kung saan binigyan mo pa kami ng pagkakataon na makapag-share sa iyo at sa mga nakikinig ay hayaan mo po na sila po ay aliwin mo sa panahon na ito na kami ay lahat ay nasa isang tahanan upang magbulay-bulay. At isa pong karangalan po na ako po isang makapag-share po ng iyong mga salita at makabahagi po ng iyong mga damdamin, mga isip na mga nalilito, mga naguguluhan, mga wala ng pag-asa. At hiningi ko po ang iyong basbas, patnubay, ikaw po ang makilala at marinig nila, itago niyo po ako sa inyong likuran at ikaw po ang mapapurihan. Mahirap po mag-share, Panginoon. Alam ko po na ito po ay hindi basta-basta sapagkat napakaselan po ng mga salita at hindi ho kami pare-parehas ng pangunawa at nais ko lamang pong ipagmalaki kung paano mo ko binago at nais ko pong ibahagi ito sa kanila. Salamat po sa aking iglesyang ito, sa pamilya ko na nakikinig ngayon at hayaan niyo po na kayo po ang sumama sa inyong lingkod sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu Santo. Marinig ang tinig mo, makilala ka nila, at hayaan mo Lord na ikaw po ang mamagitan sa amin lahat. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang parangal sa hapong ito. Binabalik ko po ang lahat ng ito sa ngalan mo po, Panginoong Jesucristo. Everybody say Amen. Amen. So magandang hapon po muli. Nawa sana po nandiyan po kayo at huwag po kayo magsawa sa pakikinig sapagkat wala po akong nais na patotohanan o gustong baguhin sa inyo, kundi ito po ay isang pagpapala po ng Panginoon sa akin na hindi ko po ma-express sa inyo kung bakit ito pong ginagawa ko ay isang napakahirap kung alam lang po ninyo. Ang pagsishare po o yung pagbabahagi ng salita ng Diyos ay pinakamahirap sa lahat kapag ang salita ng Diyos ay hindi mo naintindihan at naunawaan. At nawa sa mga nakikinig po sa mga iba-ibang relihiyon, hindi ko nais makasakit po sa inyo. Hindi ko rin po nais na magkaroon tayo ng bahagi. At nawa, ito pong aking sinishare ay magkaroon po tayo ng isang pagmamahalan, magkabahagianan tayo. Kung may pagkukulang, punuin natin. Kung may pagkakamali, ay i-correct po natin sapagkat wala po tayong perpekto at isa lang po ang perpekto
sa pangangaral, kundi ang ating Panginoon. Ano man ang Diyos mo, ay ginagalang ko po. No? At naniniwala po ako na lahat po tayo ng iba-iba tayo ng kaisipan. Iba-iba tayo ng mga lahi. Iba-iba tayo ng mga ugali. Iba-iba po tayo ng pananaw. At higit sa lahat, iba-iba tayo ng gusto ng pagkain. No? Kaya itong ating pag-uusapan ngayon sa hapong ito ay may kinalaman po sa pagkain. Sapagkat yan ay necessity ng mga tao sa panahon natin. Nais kong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos na matatagpuan po sa Mateo chapter 4, verse 4. Ayon po dito sa nasusulat. Sabi po dito, sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi. Sabi sa salitang banyaga, Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." So, ibig sabihin, pagkain. Pag-usapan natin bakit tinatalakay dito ng talata na sino yung kausap ni Jesus dito. No? Ano yung pinapaliwanag dito ni Jesus na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi. Para yatang napakahirap unawain ito kung ating iintindihin. No? Ano ba ang pinagkakaguluhan ngayon natin? Kahit naman wala namang pandemic, pero ang lahat ng tao, pamilya, o buong bansa, ang necessity ng ating pangangailangan ay pagkain, foods. Tama po ba? So, necessity, pang-araw-araw na pangangailangan natin, lahat ng tao, subalit, iba-iba ang gusto ng bawat isa sa atin. Alam niyo po, minsan meron sa umaga, merong gustong kumain ng pandesal, di ba? Merong gustong kumain ng mga may palaman pa, iba naman ayaw ng palaman, merong keso, may hotdog, merong mga tinatawag natin mga iba-ibang palaman, peanut butter. Of course, pagka medyo may pera ka, pupunta ka ng Jollibee, McDo, mga KFC, Inasal, Chowking, no? So, ang masakit dito, pagpunta mo roon, may kasama kang pamilya, ito na yung masakit. Ikaw na yung magbabayad, no? Gusto mong kumain sa Inasal, meron kang mga anak, meron kang asawa, yung isa gusto sa Jollibee, no? Yung isa naman gusto sa McDonald's. Yung isa naman gusto sa KFC, no? Yung isa naman gusto sa Chowking. Pero ang totoo, mga kapatid, ang kakainin manok. Isa lang, manok din. Pero pwede naman pagkasunduan kung ano talaga ang gusto, di ba? Pero hindi mo pwedeng pilitin eh. Kung yung gusto niya ay Jollibee, lalo na bunso mong anak, mapapasunod ka kahit ayaw mo. Lalo yung asawa mo. Nako, napakahirap. Lalo na pag asawa ang umirit, hindi mo pwedeng baka hindi ka makatabi. Hallelujah. So ito po yung mga isang problema natin na nakikita natin. Jollibee, McDo, KFC, Inasal, Chowking, may kanya-kanyang sariling manok. Pero iba-iba ang timpla. Iba-iba ang ingredients, no? So, merong inihaw, merong crispy, may maanghang. So, iba-iba ang panlasa natin, no? Pagka ikaw mahirap, no? Tuyo. Tuyo. Tapos sardinas. Yan yung mga pagkain na mahirap eh. Bagoong, asin, toyo, no? Mantika, okay na. Tapos ang mayayaman naman, iba yan. Baka, baboy, imported pa. Galing pa ng ibang bansa, galing pa ng mga Japan, Europe, no? Naka-freezer pa yan, no? Grabe ang mga mayayaman. May kasama pang prutas, no? Apple, mga kung ano-ano mga imported na. So, ganyan yung pagkain na kailangan ng tao. Ang tanong,
Pag kinain mo ang mga bagay na yan, saan napupunta pagkatapos? Tanong ko po sa inyo. Sagot po kayo. Ay, hindi pala kayo makakasagot. Ako rin nasasagot po. Ay, di idudumi lang. Tama po ba? Oo. Pag dinumi mo, ano mangyayari? Magugutom ka uli. So, kakain ka uli. Paulit-ulit. Di ba? Tama po ba? Eh, ang tanong, paano po yung mga walang makain? Mabubuhay pa kaya sila? Paano yung mga taong talagang hirap na wala nang makain? Pero hindi mangyayari po yun. Sapagkat, sabi nga ng Panginoon, kung ang ibon hindi nagpapagal o hindi nagtatanim o ano man ang ginagawa niya, pinakakain. Ikaw pa kaya? Precious ka sa Diyos eh. Kahit na ikaw ay mahirap, kahit wala kang ginagawa, pakakainin ka ng Diyos. Ganun kabait ang Panginoon. No? Gusto ko i-share sa inyo ang spiritual foods ng Diyos. Ang pag-usapan natin. Yung Word of God ang tinutukoy dito ni Jesucristo. Doon sa Matthew 4:4, pinapaliwanag po niya, sumagot si Jesus na susulat hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang tao sa bawat salita. So, ibig sabihin, nabubuhay pala ang tao sa bawat salita. Nino? Na namumutawi sa bibig ng Diyos. Pwede ka palang mabuhay dyan. Ang hirap naman yun. Kaya nga minsan, napipintasan na yung mga religious person. Puro kayo salita ng Diyos. Wala naman kayo binibigay ng pagkain. Oh, kaya na. Kasi sira ngayon ang salita ng Diyos. Kasi pagkain ang pinag-uusapan eh. Ano magagawa namin yan? Walang kwenta yan. Gutom na kami. Oo. Alam niyo ba, unang panahon, ganun ang ginagawa ng mga tao. Aakit sa bundok si Kristo, hahabulin si Kristo, no? Pupunta doon sa bundok. Ano mo hinahanap nila? Pagkain. Dahil maraming pagkain sa Jesucristo eh. Saka nakakita yung isda, no? Saka yung tinapay, naparami niya. Kaya, gustong-gusto nila si Jesucristo pag nakikita nila. Sunod sila na sunod doon. Pero ang purpose nila, makakain lang. Oo. Yung pagkain na gusto nila, na hindi nila nakikita, na gustong ipakain sa kanila ni Kristo, na hindi nila alam. Kaya ito yung tatalakayin natin. No? Nabubuhay pa lang tao, pwede ka palang mabuhay sa bibig ng Diyos. Bakit niya nasabi ito? Kasi, si Jesucristo ay ipinanganak sa Espiritu. Hindi siya laman. Ipinaglisa sa Espiritu. Nagugutom ba Espiritu? Nakikita ba Espiritu? Ikaw, may Espiritu ka ba, kapatid? Meron. Lahat tayo meron. So, sino ang kausap niya rito? Sa talatang ito. Meron ba kayong mga Biblia? Pag-aralan natin kung meron kayo. Sabayan nyo lang po ako, mga kapatid. No? Para kung sakaling may pagkukulang ako, ituwid nyo po ako. Mag-comment kayo sa akin. Kasi po, ayon dito, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Ayun, yun pala yun. Sa chapter 4, verse 1, meron palang Espiritu na nagdala sa kanya doon, si Kristo. Dinala siya doon sa ilang para tuksuhin lang ng dyablo. Ang tanong ko, nakikita ba ang dyablo? May dyablo ba kayo nakikita? Wala. Wala kang nakikita ang dyablo. Pero yung tingnan mo yung katabi mo, hindi yan. Hindi natin kaaway yan. No? Doon, 40 araw, 40 gabi, nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Nagutom lang, pero hindi namatay. 40 araw, 40 gabi, kapatid. Ikaw, kaya mo? Walang nakakakaya niyan. Pero meron akong alam na isang reliyon, kaya nila. Kaya buhay pa nga siya hanggang ngayon. Buhay siya talaga. So, totoo yung sinasabi ng Biblia. Kasi, ayon sa kanya, no, nag-ayuno. Ibig sabihin,
40 araw, 40 gabi, hindi talaga siya kumain. Ang kinain niya siguro ay walang iba kundi yung pagkain ng salita ng Diyos. Sabi dito, hindi namatay si Jesus ng 40 araw. Bagamat gano'n, sa verse 3, sabi niya doon sa kanyang mga salita ng Diyos, dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Yun nga yung ating talata. Gawin mong batong tinapay. Ang galing manukso. Bilhin mo bato, gagawin mong tinapay. Ha, grabe, no? Ang lakas mang asar, no? Ngayon, kung ikaw tuksin ng gano'n, anak ka ng Diyos, sige nga, bigyan mo nga ako ng pera, kung anak ka talaga ng Diyos, wala kang maibigay. Patay ka na. Sige nga, kung Diyos mo, patayin kita. Barilin kita ngayon. Kung mabubuhay ka ba talaga? Pababaril ka kaya? No? Ang daming katanungan po, no? So, mahirap maunawaan. Pero, sa isang banda, pag napag-aaralan natin, maaaring magkasundo-sundo tayo pag napag-aaralan at ang pagkakasunduan ang lahat ng bagay. Ang problema, iba-iba tayo ng mga babasahin, iba-iba tayo ng paniniwala, iba-iba tayo ng reliyon. Kaya ito yung sinasabi kong pagkain na pwede nating pagsaluhan din, bagamat ibang putahe, pakinggan nyo rin, no? Para hindi tayo magkaroon ng tinatawag na pagbabahabahagi. Kasi pare-parehas naman tayong nakakapag-share ng salita ng Diyos. Di mag-share din kayo. Kung inaakala nyong mali ako, di mali. Kung tama naman ako, di tama. No? So, walang perfecto at walang tama. Sa nag-iisip lang mo yan. Sa iyong pananaw. Sa iyong iniisip. Dahil may sarili kang isip. Pero ang dapat nating tanungin, yung espiritong tumatahan sa iyo, yung binigay ng Diyos sa iyo. Kung magtutugma tayo sa sinasabi ko at sa napapakinggan mo. Oo. Paano kung sa mga kwentong ito, mapag-aralan natin si Jesucristo, bakit ganito ang nangyari sa Kanya? No? Si Jesucristo, Diyos na, tinutokso pa. Diba? Diyos natin si Jesucristo. Pero tinutokso pa siya bilang isang nagkatawan tao pa noong panahon na yun. So dito makikita natin, paano ba natin malalaman kung si Jesus nga ay sumasa atin? Mahirap din maunawaan kasi sasabihin mo, nasa Diyos tayo, hindi ko na kailangan yan, hindi ko na kailangan mag-Bible study. Alam ko na lahat. No. Marami kasi tayong ganun Marami kong mga kaibigan na ganun. Marami kong nasisharean. Hindi, nagsisimba naman ako. Hindi ko na kailangan yan. Alam ko na. Oo. Basta ako nananalangin. Basta ako humingi ng tawad sa Kanya. Sapat na yun. Oo. Basta ako nagdadasal sa Kanya. Solo lang, okay na. Ang daming mga ganong kaisipan, no? So, sa panahon ng tagutong, kahit na dumating ang mga tulong ng gobyerno, yung mga relief goods, pantawid, for peace, yung mga ngayon, dumarating na po ngayon yung mga social amelioration program, no? Mapapansin nyo, iba-iba ang salita. Iba-iba ang salita, mga kapatid, no? Ang salita ni Presidente, bigyan ng lahat ng mamamayang Pilipino. Tingnan nyo po pakinggan nyo po. Bigyan ng lahat. Pagdating naman dito sa ating Secretary Cayetano, ang sinasabi naman doon, sa isang bahay, basta meron silang nagkaroon ng pamilya na iba-iba na sila, nagkaroon ng anak, dapat bigyan din. So, ibig sabihin, kung sa isang bahay, 2 ang household o 3, dapat bigyan din ng tinatawag nating amelioration program. Yun po yung sinasabi, no? Matataas na tao yan, no? Sila yung mga may kapangyarihan, no? Ito, masakit. Pagdating sa baba, sa DSWD, ang sinasabi naman po doon ay kulang ang budget. Kaya pinagkakasya lang namin. Kaya mamimili lang sila. Iba din naman kapag sila ang nagdesisyon dahil meron silang batas, pag porpis ka naman at member ka, hindi na makakakuha ang iyong mga pamilya.
no? Dahil nakadependent sa iyo, kaya kung sila ay masama, maaprubahan, na-cancel ka pa. Nangyari po eh. Meron akong kakilala no, nangyari eh. Oo. Malapit lang dito. Oo. Dito lang sa amin, no? Oo. Tatay niya, pastor. Pastor na, nakasama doon, no? Hindi pa rin napagbigyan. Oo. Kaya dito makikita mo ngayon, iba-ibang mga pananaw, iba-ibang salita, bakit nagkakagulo. Oo. So, ang mabigat dito, kasama ang mga barangay chairman. No? Hindi raw nila alam. Wala silang alam dahil DSWD ang dapat sisihin. So, nagsisisihan na. Pero ang totoo, siyempre sila unang nagbigay, sila unang nakakaalam eh, ng bawat barangay. So, nangyayari, bibigyan nila kahit na mayaman o mahirap, basta makapasa, dahil ang magdidesisyon, hindi naman talaga sila. Eh ang masakit, hindi naman nila sinala. Kaya nasama pati mayaman. Hindi na nila binigyan ng mga listahan, kundi ang dapat binigyan nila listahan, yun talagang mahihirap. Kaya ang tanong, sino ang mamimili? Hindi nga sila. Ang mamimili, CSWDO. Magkaiba po sa DSWD. Ang mamimili ay CSWDO, ibig sabihin sa city, sa local. So pag napili doon, na hindi naman inilagay ang tama doon, mayaman yon, sinabi lang siya sari-sari store vendor, na aprubahan siya. Pero ang bahay nila malalaki. May kotse pa nga. No? Kasi nga, binigyan kasi ng papel na hindi naman dapat bigyan na. Ay siyempre, pagdala ngayon doon, sisiya sa atin yon, na hindi naman dapat i-qualified na yon, so may pagkukulang din si chairman. Tama po ba? Wala talagang perfecto. Dahil nga, number one, ang problema, no? Nagkaroon tayo ng tinatawag na, kung tawagin natin ay, sabi dito ng Biblia, nasusulat. No? Ano ba sinasabi ng Biblia tungkol sa Diyos? Sabi niya. Ang Diyos ay may kasulatan. Ang kasulatan ay sulat na salita galing sa bibig ng Diyos ayon kay Jesucristo. No? Bago magreklamo ang mga anak ng Diyos, dapat kilala nila ang kausap niya. Kung talagang anak ng Diyos yun o hindi nagsisinungaling, hindi binabago ang utos ng namumuno. Nagsalita ang presidente, bigyan ng lahat. Parang si Willie, bigyan ng jacket yan. Si Cayetano, ganun din, nagsalita. Pero pagdating sa baba, nabago. Sa palagay ninyo, hindi magkakagulo yun? Sa palagay niyo po. Iba-ibang salita. No? So, ibig sabihin, may pagkukulang. Kapag mahina ang pangunawa ng tao sa kaalaman ng salita ng Diyos, dito na magsisimula ang tuksuhan. Dito na magsisimula ang gulo. Dito na magkakaroon ng tinatawag na bangayan. Dito na magkakaroon ng tinatawag na sandata ng gibaan, ng espada sa espada. Salitaan ng masasakit. Pero ang totoo, wala na namang silang dapat ireklamo dahil biyaya lang yun. No? Kung ano lumalabas sa iyong bibig, yun ang laman ng puso ng tao. So, kung ang laman ng puso mo ay si Jesucristo, yung bibig mo manggagaling sa salita ng Diyos. Kaya, pag nagmumura ka, naghahamon ka, akala mo pag-aari mo mundo, pinagagalitan mo yung chairman, pinagagalitan mo DSW, pinapagalitan mo presidente, pinapagalitan mo lahat ng mga namumuno, ha? Nagmamataas ka,
hindi na yan sa Diyos, kapatid. Mga nakikinig ng mga manggagawa ng Diyos at yung mga nakikinig na kung saan man kayo naroroon, unawain niyo po ito sinasabi ng salita ng Diyos. Ang mga espiritu ng masamang na nanggagaling sa hindi nakikita natin, ay nanggagaling din doon sa sinasabi ng bawat bibig natin. Doon nakikilala ang dyablo. No? Sapagkat itong dyablo na ito, magaling manukso. Tingnan niyo po, sa chapter 4, verse 5, may pinapaliwanag doon ang salita ng Diyos. Pagkatapos nito, dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. Si Jesucristo po ang pinag-usapan natin dito, yung ating topic. Kung ikaw anak ng Diyos, sabi sa kanya nung magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at alalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato. Yun ang sabi ng dyablo. Oo. Isipin mo, grabe tong dyablo ito. Magaling din pala siya nasusulat. Marunong din pala magbasa ng Biblia. Nasusulat. Isipin mo. Labanan na. Nung una, nasusulat din eh. Napansin nyo ba yung unang sinasabi? Oo. Magaling siya nasusulat ng dyablo. Oo. Magaling din siya mag-aral. Pero sa gawa, doon siya makikita. No? Kaya dito, sa verse 7, sumagot si Jesus. Anong sagot niya? Ito pang sabi. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman. Nasusulat din naman. Nasusulat din naman. Grabe. Hindi, isang beses lang po sinabi yun. Ako, dinodoble ko lang po. Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Sino ba ang Diyos sa'yo? Bakit mo sinusubok ang gobyerno? Diba? Bakit mo sinusubok yung mga namumuno na yan? Inaaway mo. Anong karapatan mo, kapatid? Awayin yan. Magagalit sa atin ang Panginoon. Baka pagalitan ka at lalo kang maparusahan. Kaya nga yung napanood ko po sa isang video, no? Yung nagmumotor, may dalang baril. Matapang pa siya, no? Makikipagbuno pa siya ng baril lang sa pulis. O di patay siya. O. Merong dapat maunawaan ng tao, no? Hindi kami may-ari ng gobyerno. Hindi tayo may-ari ng mga perang ito. Makikinabang lang tayo kapag either na sila ang magkamali man sila o tama yung ginawa nila. Ang mahalaga dyan, tignan mo kung saan nagsimula yung pagkakulang at pagkakamali. Huwag kang putak ng putak. Kasi nagkamali na, unang-una, sinabi ng presidente, bigyan lahat. Sinabi ni Cayetano, bigyan ng household. Pagdating sa baba, DSWD, iba ang. So walang nasusulat. Wala sila kasing ginawang guidelines. Dapat naglagay silang paskil bawat sa barangay. Dapat naglagay sila ng nasusulat. Ganito po ang nasusulat. Naglagay sana sila ng batas. At ito naman presidente natin, hindi ko naman po kayo sinisisi. Dapat naglagay ka, mandatory, na pirmado mo para yung mga DSWD o yung mga barangay hindi na masisi. Sapagkat kapag sila nagkamali, pananagutan nila. Salita lang yan eh. Kaya nga, minsan yung salita, nagkakaroon ng pwedeng mabago. Salita ka ngayon, bukas makalawa, iba na naman yung sinasabi mo, pabago-bago. Kaya walang matapos. Kaya kawawa yung mga tao na umaasa doon sa mga relief boats at mga bagay na gusto nila na wala silang inaasahan kundi yan na lamang pagkain. Pero yung ba talaga pinakamahalaga sa tao? Kaya nga, itong si Jesucristo, ipinapahatid sa atin na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bibig, sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, no ako po ay bago pa lamang, naalala ko po, 2004 na ako'y makakilala sa Panginoon. Parang hindi ako nagugutom pagka yung kahit maghapon akong nagbabasa ng salita ng Panginoon. Galit na nga ang pamilya ko eh. Galit na nga yung aking
tatay, mga kapatid, pati mga anak ko. Nung araw prosecute ka talaga. Oh, para kang ayaw mo na tumigil sa paghahanap ng salita ng Diyos na hinahanap mo talaga yung katuwiran. Oh, kaya minsan nakakabaliw talaga. At maraming nabaliw sa Bible. Bakit? Kasi hindi naman pinag-aaralan ng Bible. Hindi pinag-aaralan ng Bible. Ang alam ko, ang Espiritu Santo ang pwede magturo sa tao kapag sinisik niya yung gusto ng Espiritu ng Diyos na malaman mo. Oo. Inilihim ito ng Diyos sa mga taong matatalino para hindi magamit. Kasi matatalino tao. Grabe. At ang mga Pariseyo at Saduseyo at Eskriba, sobrang dalubhasa sa kasulatan pag binasa niyo ang Biblia. Grabe. Kaya sa panahon natin, maraming matatalino. Ako, honestly po mga kapatid, pang-anim na share ko na po ito. Sasabihin ko totoo sa inyo, hindi po ako nakatapos ng Bible School. Hindi ako nakatapos. Pero marami kong kaibigan dito sa San Jose del Monte, ang dami po nilang credential. Napakarami. Ang dami nilang certificate pag makikita mo. Pero, salamat po sa kanila sapagkat talagang may ganong kaisipan. Ako man, nag-aaral din po ako. 2 beses ako nag-aaral sa Bible School. No? Kaya lang, nilalabas ako ng Diyos eh. Hindi talaga ako nakatapos. Hindi ako, pero marami ako seminars na nasamahan, actual seminars. Pero yung Bible School, hindi ako, ewan ko po bakit hindi ako nilagay ng Panginoon doon, hindi ako tinuruan doon. At ngayon ko lang naunawaan na sinasabi ng Biblia, hindi ka na kailangan turuan pa, sabi sa 1 John chapter 4, something like sa 1 John, hindi ko lang matandaan po ang verse doon. Sa 1 John, na pinapaliwanag po doon na hindi mo na kailangan turuan sapagkat ang Espiritong binigay ko sa iyo ay nasa sa iyo. Pag-aaralan natin yung Espiritu. Si Jesucristo ay pinanganak, ipinagli sa kanyang ina na si Mariang Birhen na isang tao. At hindi siya laman. Pag sinabing laman, yung ipinanganak na kung tawagin natin ay sa nanay niya at sa tatay niya. Sapagkat ito sa Mariang Birhen ay nanganak ng lihim na ipinaglihi ng Diyos. At si Jose na nung siya ay malaman niya na buntis ito si Maria, ay gusto niya nang iwanan, no? Subalit ang Diyos pala ay meron palang mga pangungusap sa panaginip na sinasabi niya na huwag mong iwanan si Maria sapagkat yan ang magbibigay ng kaligtasan sa mga tao. So, hindi niya tinakasan si Maria, kaya tinuloy nila ang pag-aasawa para dumating ang pagkakataon na hindi mapaya si Maria. Ang purpose pala ay para si Jesucristo ay magkaroon ng magulang physically. So, doon nangyari ang mga bagay na yon kung bakit hindi makilala si Jesucristo, hindi maintindihan. So, ayon dito sa nasusulat, kung ikaw na pabago-bago ng salita mo at hindi mo naman talaga diniklara doon sa mandatory o memo, sinasabi ninyo na ganun ang sinasabi, wala namang kayo pinapakita, magkukulang talaga tayo. Magkakagulo talaga. Kaya nga, sinasabi natin dapat may alam ka sa kasulatan. Katulad itong pinag-usapan natin, salita ng Diyos, napakahirap i-share ito kapag wala kang alam sa salita ng Diyos. The people perish because lack of knowledge for my word. And ignorance of the law excuses no one. Ignorante, bawal din. Di lalo sa salita ng Diyos, lalo masama. Bawal. Kung dito sa mundo, ignorante ka, hindi ka pinakikinggan, bawal. Alam mo sa husgado, pag sumagot ka, kailangan yung tanong nila sagot lang, hindi marami. Pag
Pag tinanong ko saan ang bahay mo, yun lang sasagutin mo. Hindi maraming kwento. Kaya magagalit pa ang West sa'yo. O, sabihin, ignorance of the law, excuses no once. Parang sila hindi ignorante. Pinalalabas nila yung mga tao na alam nila masama. Marami pong ganong kwento. Kaya po itong pinag-usapan natin, no? Pag ikaw ay nanunungayaw na sa presidente, sa pamahalaan, sa mga namumuno, may problema ka na, kapatid. Sisiguraduhin ko may problema ka na. Hindi sa Diyos yung bibig mo. Hindi sa Diyos. Bakit? Basahin natin ang salita ng Diyos. Roma chapter 13 verse 1. Ganito po sinasabi ng Biblia sa tao. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. Kita nyo? Mula sa Diyos sila. No? Ang pamahalaan, ginawa yan para sa atin. Pero yung mga namumuno dyan, siyempre, sila ang pinili. Dapat nating sila ay sakupit tayo at magpasakop naman po tayo. At sabi sa verse 2, kayo nga ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sino mang lumalaban. Paparusahan daw ang mga lumalaban. Adi rebelde ang tawag doon. Kaya kita mo itong mga MPA, alam na nilang relief goods yung binibigay sa mga taong walang makain, aagawin pa nila, aabangan pa yung mga ano. Rebelde tawag kasi doon eh. Rebellion spirit ang tawag doon. Kaya sa verse 3 sabi dito, ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama, ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Kung mabuti ginagawa, huwag ka matakot. Kaya ka natatakot, may ginawa kang masama. Kasi the beginning of wisdom, the fear of the beginning of wisdom, ibig sabihin, ang takot kasi sa banal na Diyos, doon ka nagsisimula ng karunungan. Siyempre, hindi ka nabigyan. Unawain mo. Alamin mo muna, bago ka magpuputak o bago ka magre-reklamo, alamin mo yung punot dulo. Pwede naman mag-claim eh. Ayon sa batas, pwede mong i-claim o pwede mong ang tawag doon ay i-contest. Pag nakitang may tama na katuwiran ka, bibigyan ka naman. Kaya lang, hindi mo kailangan na tayo ay magtalo-talo. Kasi itong pandemic na ito, wala naman may gusto. At hindi handa tayo lahat. Kaya nakakagulo dahil unang-una sa pagkain nga. Kasi gusto lahat makakain. Gusto lahat mabusog. Paano kung wala nga naman silang pera, hindi mabigyan, walang pangkain. So yun yung isang mahalaga, physically. No? Physical yun eh. Kasi pag wala ka talaga, nung patay ka talaga. Pero alam nyo ba yung mga anak ng Diyos? Ako naniniwala, kayong mga anak ng Diyos na nandiyan dyan, iba tayo. Hindi tayo sumasama sa kanila. Tayo nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob. Tayo yung magbibigay sa kanila ng pangunawa. At kung wala ka namang ginagawa, ikaw na lingkod ng Panginoon, magkukulang ka naman sa iyong constituents o sa iyong pamilya na mayroong gumagawa ng ganyan. Dapat pinagsasabihan yan, pinapayuhan. Baka ikaw pa isa doon na nakikigulo. Huwag naman po. Pangit naman po yun. Lingkod tayo ng Diyos. Ipakita natin yung bibig ng salita ng Diyos na mumutawi sa mga lingkod ng Diyos. Kaya nasisira ang mga lingkod ng Diyos. Minsan, meron ako nababalitaan, pastor, nahuli. Bakit? Tapos nakapaskil. Pastor, number 1, pasaway sa quarantine kasi lumalabas. Wala naman dapat ilabas. Hindi naman nangangaral, hindi naman nagsishare. Buti pa sana kung nagsishare siya. Matutuwa pa ang Diyos sa kanya. Nasira pa yung pagkapastor dahil sa paglabas niya, pinaskil sa kanya, pastor po, pasaway. Naku, Diyos ko, patay. Nakakahiya. No? Kaya maraming nagkakaroon ng problema pagka ganon. So, ayon dito sa Biblia, dapat po nating maintindihan na ibig mo bang huwag matakot? Sabi ng Panginoon sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at papupurihan kanila. Okay?
gumawa ka ng mabuti. Papupurihan ka nila. Oo. Kahit di ka nabigyan, sa susunod, siyempre, dahil hindi ka nagreklamo, priority ka nila. Kasi hindi ka nagreklamo at nakita yung kababaan ng loob mo, Chairman, Ma'am DSWD, alam niyo naman, ito bahay namin talagang karapat-dapat kami. O sige, sa susunod. Kasi yung mga chairman, hindi naman kayo binigyan, kaya hindi kayo makakakuha talaga. Yun ang problema ng chairman. Ang chairman naman, hindi naman sila lumalakad. Yung mga tauhan ng chairman. Kaya lahat may problema. Dapat alamin natin lahat yung nangyayari. Hindi lang tayo tiga masid. At bilang isang manlilingkod ng Diyos, bilang isang mga spiritual leader, nakikialam tayo doon sa mga bagay na mali. Oo. Nagpapaliwanag tayo. Oo. Kaya ito, sinishare ko lang po ito. No? So, itong mga bagay na ito, kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, huwag kang gumawa ng masama. Gumawa ka ng mabuti. Papupurihan ka nila. Bakit? Ayon sa verse 4, sila'y mga lingkod ng Diyos. Yan. Lingkod ng Diyos yan. Kahit masamang tao yan, sa panahon ng mga hari ng araw, maraming masama eh. Sila Paraon. Oh. Pero yung lingkod ng Diyos, hindi nagbabago. Sila Nehemiah, di ba? Oh. Si Jesucristo, sa panahon ng mga hari ng mga Romano, hindi siya gumawa ng masama. Bagkus, nakikipaglaban lang siya. Oh. Saka nakakita, walang pinag-aralan, ayon doon sa John 7:15. Sino pa yung tao na yan? Wala namang pinag-aralan, anak lang ng karpintero. Ganon kasi matatalinong tao. Oo. Mapagmalaki sila, mapagtaas. Ganon yung diablo eh. Oo. Mapagmapuri, inaangkin niya, hindi kanya. Kaya minsan, siyempre, kapag ikaw ay nasa Diyos, no, meron kang mga dapat gawin. Masakit din magsalita ang Panginoon, baka hindi nyo alam. Kaya minsan pag nagsasalita na, tinatamaan ka na. Akala mo, pinatatamaan ka naman. Ang totoo, hindi ka pinatatamaan. Word of God yun, salita ng Diyos, magkabilay talim. Humingi ako ng paumanhin doon sa mga ibang share ko, yung sa Hebrew chapter 12 verse 4, yung magkabilay talim, nagkabaligtad lang po ako doon. No? Chapter 4 verse 12 po yun. Sometimes, siyempre, sa pagsishare mo, pagmamadali natin, minsan nababaliktad. Pero tugma naman siya 4 verse 12. Nagkamali lang ako nung maribis ako po yung aking sinishare doon. Nasabi ko Hebrew chapter 12 verse 4, yung magkabilay talim. Ang salita ng Diyos ay mabisa, sapagkat nakakatawa ng iniisip ng tao, sa kaibuturan ng kanyang kabutubot, sapagkat yan ay magkabilay talim. Ganyang kasakit. Pag tinamaan ka ng salita ng Diyos, umaray ka lang. Huwag kang tatanggi. Mababago ka. Kaya nga ito, sa verse 5, sabi niya, sa verse 4, sila'y mga lingkod ng Diyos, ay kabubuti mo, ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila'y may kapangyarihan magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos at nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya mag-ingat tayo. No? Mag-ingat tayo. May kapangyarihan sila. Yung mga chairman, may kapangyarihan yan. Mga konsehal, kagawad, may kapangyarihan sila. Itinalaga sila eh. Binoto sila ng tao. No? Kaya lang, ito namang mga namumuno, yung mga salita rin nila minsan, kaya doon natin malalaman kung nagmamapuri din sila, lingkod sila ng Panginoon, nagmamataas din sila, gusto sila paglingkuran, gusto sila unawain. Doon natin makikita lahat ang mga pagkukulang natin. Iba-ibang pagkain na binabato, kinakain ng tao na siya physical na sinasabi ko. Ang sinasabi ko dalawa kasi pagkain. No? Sabi dito, sa Romans chapter 14 verse 17, pakinggan niyo po, sinasabi ng Biblia. Kung gusto mong pumasok sa kaharian ng Diyos, pakinggan niyo po ito. Roma chapter 14 verse 17. Ang aking binabasa ay sa libro ng Magandang Balita, no? Kasi ang libro po kasi ng Biblia, napakaraming
Maraming iba-ibang mga gumawa. Dito rin tayo nagtatalo-talo minsan. Minsan ang gusto nila King James, andun daw ang Diyos. Yun daw ang tunay na aral. Ako, Diyos ko, tawarin tayo ng Panginoon. Pati ba naman doon, pinagtatalunan pa. Ang gulo eh. Kaya hindi tayo magkasundo-sundo eh. Oh. Pagka hindi yun ang ginagamit mo, o yun na. Sa religious yun ha. Eh paano pag ito sa baba na walang alam tungkol sa salita ng Diyos? Eh di ganun din. Kaya kung ano nangyayari sa mga religious person, nangyayari din sa mga unbelievers. Kaya sino magtuturo ng tama sa kanila? Di wala. Walang katotohanan. Pero magandang balita, may espiritu ka. Hindi ka mabubuhay ng walang espiritu. Kaya dito, sabi niya, tingnan niyo po. Sa tatlong persona, pinagkakatalunan yan. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Yung sa tatlo Diyos nyo, pinagtatalunan yan. Talagang matagal na pinagtatalunan yan. O natin pagtalunan yan. Kung ano espiritu mo, yun ang lalabas sa'yo, sa ugali mo. Kung ano espiritu mo, yun ang re-react mo. Kung ano espiritu mo, yun ang lalabas sa reliyon mo. Ikaw lang maliligtas. At yung espiritu mo na binibigay sa'yo ng Diyos, hindi atin yan. Yan ay biyaya ng Diyos na para tayo nabubuhay sa hininga. Ruwa, ibig sabihin, hininga ng Diyos binigay sa atin. Iba-iba tayo ng ugali, iba-iba tayo ng pagkatao, iba-iba tayo ng reliyon, pero lahat tayo may espiritu. At ang masakit dito, ayaw nila ng espiritu. Hindi daw Diyos ang espiritu. Diyos ko. Kaya, ewan ko kung buhay sila doon. Kasi, hindi ko alam kung paano sila nabubuhay sa sinasabi nila. No? Kapag wala kang espiritu, buhay ka ba? Tanong ko po sa inyo. Sagutin niyo po ako. Tapos sabihin mo, hindi kayo naniniwala sa espiritu. Di tanggalin mo na hininga mo para maintindihan natin na ang Diyos ay hindi Diyos na espiritu. Eh di huwag kang huminga para maintindihan mo na ang Diyos ay espiritu. Hininga, binigay sa atin ng Diyos. Kaya sabi sa Roma 14:17, ganito po ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nakabatay sa pagkain at inumin, kundi sa pagiging matuwid, pagkakasundo-sundo, at kagalakan na pawang kaloob, kaloob ng Espiritu Santo. Buhay po yung Espiritu Santo, kapatid. Buhay po siya. Kaya pag walang Espiritu Santo sa katawan ng tao, doon nagtatalo-talo ang bibig, doon nagtatalo-talo ang isip, doon nagtatalo-talo ang reliyon. Kasi ang Espiritu Santo ay may kaloob sa tao para magawa mo ang pagkakaging matuwid, paano magagawa ang pagkikipagkasundo, paano mo magkakaroon ng kagalakan kahit na ikaw ay inaapi, kahit hindi nabigyan, kahit hindi ikaw ang napili. No? So, yan yung mabigat kapag wala yan. No? At pag hindi mo nakain yan, yung Espiritu Santo na yan, at hindi mo nanguya ng todo-todo, at hindi mo talaga siya nakilala, at hindi mo siya pinaniniwalaan, ewan ko na lang kung buhay ang isip mo o religyoso ka na lang. Magiging religyoso ka na lamang, parang katulad ng sa Marawi. Papatay ka, makilala lang ang reliyon mo. Kaya nga nagkagulo sa Marawi. Yung ano ba yung Pastora? Ano yung sa Marawi, yung mga reliyon na yan? Yung pumatay doon? Anong lahi yun? Lumutang ko, anong ano yun? Muslim nga na may pangalan. Aisha? ISIS. ISIS. Oo, ISIS. ISIS po.
Eh, ang Diyos ko, Espiritu Santo. Salita ng Diyos. Hindi reliyon. Kaya wala akong binabanggit sa inyo yung pangalan ng aking iglesia eh. Mula na ako po ay nagsishare. Kasi ayokong madamay yung aking obispo roon. Baka mamaya, dahil meron akong pangalan na dapat tingatan, sasabihin niya, mali-mali yung mga sinishare mo. Pagalitan pa niya ako. Eto, kusa akong loob ito na sinishare sa inyo po dahil ito po yung kaloob ng Diyos sa akin na hindi ko mapigil sa panahon natin sa quarantine na ugali ko po mag-Bible study sa bawat tahanan, mag-Bible study sa lahat ng senior citizen at PWD. At ngayon napo-prosecute pa ako na pagbibintangan pa tayo pagpupunta sa mga matatanda. Saan nakakita, pastor ka, pagdududahan ka pa, matanda na. Nakakaya, di ba? Yung mga isip na ganun, hindi ko ano kung anong isip meron yun. Yung kaya isip ng Diyos yun. Pastor ka, tapos pagbibintangan ka na ikaw ay nangangabit dyan. Diyos ko naman. Anong klaseng isip ng mga anak yan? O mangungutang ka, ikaw ay mangungutang. Kaya mahirap. Mahirap po maglingkod, mga kapatid. Kaya share lang tayo. Share lang tayo. Ano sinasabi ng Biblia tungkol sa tao? Mapagmataas, inaangkin ng hindi kanya, makasanlibutan. Pag sinabi makasanlibutan, ito kasing mundo, hindi ito atin. Ito yung makasanlibutan. Pag inaangkin mo kasi itong makasanlibutan na ito, yung pag-aari mo dito, sa iyo ang kotse, sa iyo ang yaman, marami kang pera dito, ikaw ang nagpapamigay, marami kang building, marami kang negosyo, nasa iyo na lahat ng kapangyarihan. Sanlibutan lang yun eh. Ha? Oo. Kalaban ng Diyos yun. Nagmamataas, gusto lagi siyang sambahin, gusto niya lagi siyang luluhuran. Yan yung mga gusto ng mga mapagmalaki. Hindi naman siya ang may-ari ng kanyang pera na pinahintulutan ng Diyos sa kanya na yumaman siya dahil binigyan siya ng talino ng Panginoon. Oo. Naging barangay chairman siya, naging DSWD siya, leader siya, naging presidente siya, naging vice president siya, naging senador siya, naging congressman siya, nagmalaki na. Wala nang nagagawa. Yan yung mga tao na malalaman natin kung ano sinasabi ng Biblia tungkol sa kanila o ano sinasabi ng Diyos tungkol sa kanila. No? Dito po, pag gano'n na ugali mo, no, mapagmalaki, mapagmataas ka na. Tingnan natin itong talata na ito ng sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-uusap nila Hesukristo at ang Diablo. Ayon dito sa Biblia, chapter 4 verse 8, no? Sabi niya, Mateo po tayo sa Mateo, chapter 4 verse 8. Pagkatapos dinala siya ng Diablo, sa isang mataas na bundok. Sino yung dinala? Si Hesukristo po. Na bundok mula ro'y ipinatanaw sa kanyang ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito at sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatiripa ka at sasamba sa akin. Ba? Yabang. Akala mo naman siya gumawa ng mundo. Akala mo naman siya may-ari ng yaman. Oy, demonyo. Hindi ikaw. Huwag kang maging mayabang. Kung ikaw may tumutulong ngayon, kung ikaw man ay namumuno ngayon, hindi ikaw. Pinahintulutan ng Diyos yan. Oo. At yung mga ugali na yan, yan yung mapagmalaki. At maintindihan mo kung bakit ganun ang ugali nila. O, hindi sila sa Diyos. Yung nakakain nila, hindi sa Diyos. Ano yung pagkain na kinakain nila? Abay, yung salita nila, ibig sabihin, yung salita nila, mapagmalaki. Ang dami nilang alam sa batas, pero hindi sila nagbabago doon sa batas na ginagawa nila. Sila mismo lumalabag sa batas. Mga legislative, sila yung number 1 na lumalabag. Parang mga Pariseo, mga Saduceo, dalubasa sa kasulatan. Dalubasa ka pa naman sa kasulatan, hindi mo naintindihan ang sinasabi ko.
Kung dito sa lupa, hindi mo maintindihan paano ka akit sa langit, sabi ni Jesucristo. Unless man was born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban ng tayo panganak sa Espiritu, hindi niya makakapasok sa karya ng Diyos. Kaya nga nung namatay si Jesucristo, anong sabi niya? Tanggapin mo ang aking Espiritu, Ama. Ano naman yung kaluluwa? Yun yung buhay. Dalawa naman pupuntahan nun. Yung kaluluwa mo, kaluluwa ko, kaluluwa ng lahat, dalawa pupuntahan yan. Buhay na walang hanggan at kamatayan na walang hanggan. Mamimili ka lang dyan. Kaya dito pa lang sa lupa, meron na tayong labanan. Dito pa lang sa lupa, pwede mo na makamtan yan. No? Yung buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi dito sana yan. Praktisan, pagtitiis, pagtsatsaga, kainahunan, pagpipigil sa sarili. Kaya nga meron yung bunga, yung espiritu na yan. Oo. Yung bunga na yan, hindi ko natapos nung nakaraan. Siya sa ating ko nga, kasi ako po ay kulang doon sa bunga ng espiritu nung nakaraan aking yung bunga po na sinasabi ko dito ay nasabi ko nung nakaraan ay sa chapter 21. Ang talata pala dito ay chapter 5 verse 22. Pero sa verse 21, basahin na rin po natin. No? Yung pala ay sometimes sa pagkakaroon ko ng pagmamadali ng share ay kaya ngayon, iniingatan ko ngayon. Yung Galatia chapter 5 verse 21, laman pala yun, no? Magkaiba ang laman. Kaya nga po, ang laman para maintindihan natin at ang espiritu magkaiba siya sa salita na sinasabing ano ba yung espiritu at laman? Ang laman yung makasarili. Yung ginagawa mo na bunga ng ginagawa mo para malaman na ikaw ay merong espiritu ng dyablo. Kasi yung dyablo hindi naman nakikita. Kaya malalaman dito, yung bunga ng laman mo kung ano ang merong kang lumadaloy sa yung espiritu na ginagalawan mo sa katawan mo. Tingnan niyo po. Galatia chapter verse, simulan natin sa Galatia chapter 4 verse 16. Ganito po sinasabi. Share lang po ito para maintindihan niyo. Ito ang sinasabi ko sa inyo, ang espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Take note ha. Ang susundin daw natin, sinasabi ng Panginoon, ang kailangan, espiritu ang gawin ninyong patnubay. Ano ba espiritu? Mamaya makikita ninyo. Sasabihin ko sa inyo ano ibig sabihin espiritu. Yung bunga makikita na natin dito. At yung laman makikita na natin kung ano yung sinasabi mo at kinikilos mo, yung ginagawa mo, makikita mo, matitrace mo na rito kung sino ka. At ano yung ugali mo na meron ka na. At nababago mo o hindi pa. Kung nasa laman ka pa o nasa espiritu ka. Verse 17. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng espiritu at ang mga ninanasa ng espiritu ay laban sa mga pita na magkalaban silang dalawa. Nasa sa iyong katawan, no? Nasa isip mo, at nasa iyo rin ang espiritu ng Diyos, naglalaban siya ngayon. Gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko magawa. Kaya ang namumutawi sa iyo, pag hindi ka nakakagawa ng mabuti, ano ang ginagawa mo? Di masama, yun ang nagiging bunga. Kaya ayon po dito, sabi niya, kung kayo'y pinapatnubayan ng espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Yung espiritu po rito, pag pinag-aaralan po natin ng Bible, malaking espiritu. Merong nakasulat doon na malaki ang letra. At merong maliit na espiritu. At lahat po tayo, meron tayong espiritong binigay ng Diyos na maliit. Kaya nga tayo nabubuhay. Pero kailangan yan lumago. Kailangan yan maging matured. O parang yung bata na ikaw ay papasukan ng gatas ng nanay mo sa dede para maging malusog ka. Wala pa masyadong laman o ibig sabihin yung hindi pa matitigas.
bebebihin ka muna, no? Pagtuturuan ka ng mga salita ng Diyos na nakakabuti, nakakaengganyo, habang tumatagal, hindi ka na nakakasunod, no? Bibigyan ka na ng matitigas na tinapay, sasabihin sa iyo ng Panginoon, katulad ni Jesucristo, yung mga magagaling na dalubhasa, yung mga Pariseo, mga mapang-ibabaw, mga ulupong. Isipin mo, sabihan ka ng gano'n, ulupong. Mga dalubhasa sa kasulatan yan, mga Pariseo, mga pare. Saan ka makakita ng gano'n? Anak ng karpintero, sasabihan ka ng gano'n. Nagsasalita sa sinagoga o misa sa templo. Yung sinagoga, mga bahay-bahay lang yon. Yung templo, talagang simbahan nila yon, na talagang doon siya nagsasalita. Paano siya nakarating doon? Isipin mo, siya lang anak ng karpintero, nakapagsalita siya dyan. Hindi naman siya nakapag-aral. Oh. Sabi nila, nakapag-aral daw. Si Pablo daw, nakapag-aral, matalino. Kaya nga binabanan ni Apostol Pablo yung lahat ng kanyang nalalaman. Masunod lang si Kristo. Ibig sabihin, tinanggalan niya yung karapatan niya, katalinuhan. Kaya kapag matalino ka, mahirapan ka sa Diyos. Hindi ka makakasunod talaga sa Panginoon. Kasi ibinigay ng Diyos sa mga taong tulad na isang bata, yung kanyang mga lihim, sapagkat ang bata masunurin. Hindi katulad ng mga matatalinong mangmang. Alam mo, pag sinabing mangmang, yung alam ng matatalino na hindi nila magawa na mabuti, yun yung mangmang sa paningin ng Diyos. Mangmang ang tawag dyan. Katulad nga sa panahon natin, marami tayong dapat gawin. Yung mga tao, pasaway, sinasabing sa bahay lang, labas dito, labas doon. Kaya hindi matapos-tapos ang COVID. Sinasabi naman ng mga namumuno, no? Yung kanilang tutulong, wala namang mga lumalabas, senador, wala kang makikita yung mga kalaban ng mga presidente, yung mga tinatawag natin ng mga oposisyon. Di ibig sabihin, yun po yung mga dapat nating unawain. So, dito po, ang sabi ng laman, hindi makakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, ayan po, ayan yung laman. Karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, no? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, ayan na. Pagkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugo, kasakiman, pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing. Ang dami maglalasing . Sa Diyos pa sila? Sa palagay ninyo, may espiritu nila sa Diyos. Hindi totoo. Kaya dito po makikita natin mga makalaman pa, marami. Ngayon, kung meron ka ng bunga ng espiritu, ito po. Sa verse 22 pala po yun. Yung nakaraan sinabi ko, hindi po verse 21. Verse 22 po. Subalit, ang bunga ng espiritu ay pag-ibig. Pag sinabi pag-ibig, hindi lang pag-ibig. May bunga ang pag-ibig. Hindi yung nagmamahal ka ng minamahal mo, tama na. Hindi ka gumagawa ng mabuti sa iba. Katulad po nito, sabi niya, subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan, at pagpipigil sa sarili, walang utos laban sa ganitong mga bagay, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo, Jesus ang likas nilang pagkatao. So kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, kasal ka na, patay na to. Kung babaero ka nung araw, kung ikaw ay nagsusugal nung araw, naninigarilyo, umiinom ng anak, wala na yan. Bago ka ng pagkatao, nakipag-isa ka na. Yung espiritu mo, umaayon doon sa kanyang sinasabi. Hindi yung relihyon ka lang. Ang dami mong asawa. 10, 5, 6, luhod ka ng luhod. Ano ba yun? Hindi totoo. Relihyon ang tawag doon. Nakasanayan. Sa lumang tipan, ganun kasi nakaisipan nila . Kasi wala silang espiritu. Kasi kung may espiritu sila, hindi na magagawa yan. Kasi banal ng Espiritu Santo, kapatid. Huwag tayong maging palalo, sabi doon. Ang espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Sinasabi na ang espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito dapat maghari. Siya nagbibigay ng buhay, di alagaan mo siya. O paano maalagaan yan? Wala kang nakakain ng salita ng Diyos. Wala kang ginagawa kundi mga kung ano-ano dyan. O chismis dito, chismis doon. Ang dapat gawin ng tao, magbasa siya ng salita ng Diyos. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa salita ng Diyos?
Ang sabi dito, sa chapter 2, 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is inspired by God, sabi dito, and useful for teaching the truth, rebuking error, correcting faults, and giving instruction for right living. So yun yung salita ng Diyos, kinasihan nito, no? Ito'y kinasihan ng Diyos para sa ikatututo natin sa mga katotohanan. Ha? At ito'y sinasabi para mag-ituwid ang mga taong mga maling aral. No? Para sa ganon, mabigyan sila ng instruction. Wala ka naman nakakain ng salita ng Diyos eh. Kailan ka ba kumain ng salita ng Diyos? Kailan ka ba nakinig? Simba dito, simba doon. Simba dito, simba doon. Hindi ka sumasamba, simba lang. John 1:1, in the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. O ibig sabihin, nandun na ang salita ng Diyos. Pasimula pa, naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, yung kasulatan na sinasabi ni Kristo na susulat, alam niya na susulat. Yung diablo, magaling din siya nasusulat, pero hindi siya manalo kay Jesucristo. Bakit? Hindi niya pwedeng hindi siya kumain. Ang diablo matakaw. Oo. Walang ginawa yan, kundi kumain ng kumain, uminom na, hanggang mamatay siya. Ganun ang diablo. Pero ang salita ng Diyos, sabi niya, pasimula pa'y naroon ang salita, kasama ng Diyos, ang salita at ang salita ay Diyos. Kaya, makakausap natin ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng salita niya. Yung Biblia na kasulatan. Ano man yung Biblia mo, pag-aralan mo lang. Hingin mo ang Espiritu Santo na manahan sa iyo at kausapin ka at ikaw ay mababago. Hindi mo kailangang paturo ng paturo. Oo. Ako'y wala naman nagturo sa akin. Meron nagturo, mga ilan lang, malis na. Kasi ayaw nilang madoktrinahan ang isip mo ng ibang, kung totoo yung mga doktrina nila, di bakit nagkakabahabahagi tayo? Nagkakanya-kanya tayo. Oh. Iba yung turo sa kabila, iba yung turo dito. Bias eh. Oh. Yung Espiritu Santo, pag tumahan sa'yo, walang di nagtatangi yan. Oh. Kahit saan ka mapunta. Kahit mapunta ka Muslim, Buddhism, saan ka mapunta, Iglesia ka ni Cristo, welcome. Pero kapag Espiritu mo ay namimili, hindi, kami lang ang maliligtas, ayaw mo makisama, hindi yan ang Diyos ko. Oh. Magkaiba tayo ng Diyos. Oh. Namimili kayo. Kaya John 1:14, sabi niya, the Word became a human being and full of grace and truth. Live among us, we saw His glory, the glory which He received as the Father's only Son. So, naging tao daw ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin, nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang buktong na anak. Ito yung sinasabi ni Juan. Naging tao kasi si Kristo, nagkatawang tao eh. Kaya sila ay nagpatotoo. At si Juan, hindi rin laman. Ipinanganak din sa Espiritu kay Elizabeth. Kaya doon pala sa tiyan, nagkikita na sila, nagkakamustahan na sila. Kaya matitindi ang mga propetang ito. Magpropeta si Juan eh. Ha? Siya ang unang binaba para hawiin mo na lahat ng mga tao at ipaalam na darating na ito si Jesucristo. Mahirap maunawaan na tayo. Nagsasalita na tayo, hindi pa tayo maintindihan. Nagagalit pa yung mga tao. Pastor ka na, hindi ka pa nabibigyan ng tulong. Oh. Saan ka nakakita ng ganon? Ikaw na maliliit na manggagawa, wala kang tulong sa gobyerno. Oh. Hindi pa lahat ng anak ng Diyos, sabi dito. John 4:24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. So, ibig sabihin, ang Diyos ay Espiritu. May katotohanan ang salita ng Diyos. May katotohanan ng Espiritong tumatahan sa iyo. Yang bunga dapat mamunga sa katawan natin. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Hindi pwede na hindi magtugma yung dalawa na yung tatlo na yun. Yung katawan mo, ang galing mo magsalita, hindi naman umaayon doon sa sinasabi ng Diyos na matuwid ka. Kilala mo lang ang Diyos, pero walang relasyon yung iba. Dapat may relasyon. Pag sinabing may relasyon, gumagalang, sumusunod sa lahat ng gusto nung namumuno. Dapat alipin tayo. No? Hindi. Porque binigyan ka ng kapangyarihan, amo ka na, ayaw mo nang bumaba. Mali po yun. Hindi tama po yung ginagawa ng mga ganung tao. Kaya itong si Jesucristo ay hindi pa lahat ng anak ng Diyos, kung hindi yung mga tumatanggap kay Jesucristo na tumalikod sa kasalanan, sapagkat ang nagpapatuloy sa kasalanan ay diablo.
Saan ka nakakita? Nagpapatuloy ka sa kasalanan, alam mo nang may Diyos, at ang Espiritu ay nasa sayo, patuloy ka pa rin. Kaya hindi lahat anak ng Diyos, mga kapatid. Ano sabi dito? First John chapter 3 verse 8. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng diablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ng diablo, at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Ganon si Jesucristo. Hindi naman natin inabot na si Jesucristo. Salita na lang ng Diyos ang naabot natin. At kapag hindi mo pa ginawa yung mga salita, ina-apply, ibig sabihin, para kang sa salamin. Pag tumingin, hindi mo alam yung ginagawa mo. Kaya ito po ang sinasabi ng Espiritu. Pakinggan niyo po. John chapter 6 verse 52. Tatapos na po tayo. Dahil dito ay nagtalo-talo ang mga Hudyo. Tingnan niyo, nagtalo-talo ha. Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Laman pinag-usapan. Si Jesucristo pinag-usapan nila, yung mga Hudyo. Kababayan niya yan ha. Kaya sinabi ni Jesus, tandaan ninyo. Tamo, may sinasabi ni Jesus, tandaan ninyo. Dapat may tandaan tayo. Malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. So, kailangan kainin ang laman at yung dugo ni Kristo. Ha? Ang hirap manawain ito. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli siyang bubuhayin sa huling araw. Hindi maintindihan ito ng mga Hudyo eh. At hindi ito maintindihan basta-basta ng tao. Hindi ko maintindihan ito nung araw eh. At doon sa verse 63, doon ko naunawaan, ito sinasabi ng Panginoon sa kanila. Sa verse 63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ibig sabihin, siya rin yun, yung salita niya, yun yung salita ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Ang salita ng Diyos ay Diyos. So kung kakainin mo ang salita ng Diyos, nanamnamin mo araw-araw, magbabasa ka, no? At paunawa sa ng Diyos na hindi ka magugutom. Totoo talaga, hindi ka magugutom pag siya ang pinasok mo sa puso't isipan mo. Mawawala ang mga problema mo, mawawala ang mga alalahanin mo, mawawala ang mga hinagpis mo, galit. Kasi andun lahat ng kabutihan ng Diyos. Babaguhin niya ang isip mo. At sabi dito sa John chapter 4 verse 31, sinasabi ng Diyos, sabi dito, samantala, makailang ulit na sinabi sa kanya ng mga alagad, Rabbi, kumain na po kayo? Sumagot siya, ako'y may pagkain hindi ninyo alam. Kaya't nag-usap-usap ang mga alagad, may nagdala kaya ng pagkain? Hindi nila alam yung pagkain na ni Jesucristo, iba eh. Ha? Ano sagot ni Jesucristo? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at ganapin ang pinagagawa niya. Dapat ganun po tayo. Ano, ikaw kapatid, anong ginagawa mo ngayon? Anong ginaganap mo? Anong tinutupad mo para sa Diyos? Ito sinasabi ni Jesucristo, tuparin natin yung pagkain ng salita ng Diyos na ipamahagi. Yun yung sinasabing pagkain. Hindi yung pagkain na lagi mong nagugustuhan sa relihiyon. Magbago ka ng panlasa. Hindi, dito na kami mamamatay. Hindi tama yun. Buksan mo. Kaya doon sa panahon ni Pablo po, nagtalo-talo doon ang mga pilosopo. Pabago-bago nila nga ang katuruan, at nung dumating si Jesucristo, ayaw nilang dumating si Pablo, ay lalo nilang ginulo si Pablo. Oo. Kaya pilosopo nga eh. Pag pilosopo, matatalino yan eh. Kaya ganun din tayo. Pag wala kang pinag-aralan dito, at hindi ka nakatapos, wala kang karapatang mangaral sa ibang reliyon. Yung mga sinubo lang daw. Hindi totoo yun. Hindi totoo. Sila lang daw may karapatan. Hindi ka pwede pakinggan nila. Ay di, bahala ng Diyos sa kanila kung ano espiritu meron sila. Kapatid, ang sinasabi na ng Panginoon, ang pagkain ko ito pa rin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang Ama ang nagsugo sa Kanya. At ang hindi kumikilala sa anak, ay hindi kumikilala sa Ama. Sapagkat ang anak ay Ama ay isa. Ako hindi nyo kilalang lubos. Salamat ako sa mga nakikinig, kumpare Boy, no? Brother Abes, no?
at sa iba pang mga nakikinig dyan, mahirap po mangaral o mahirap mag-share. Itong damdamin ko, mahirap po ito. Kaya ako inabot ng ganitong oras kasi hindi ko alam kung anong gusto niya sabihin. Mahirap po. Mahirap. Hindi ho basta-basta. Pero nagpapasalamat po kay isang pribilyo po dahil ito po yung quarantine time na ito po yung pwede ko lang ma-share sa mga taong nasa kanyang tahanan. Kaya sa hapong ito, maraming salamat po sa inyo. At manatili po kayong kung ano man po ang mga pagkain na ibinibigay ng Diyos sa atin ay masiyahan na po tayo. Pero ang sinasabi ng pagkain dito, yung nasusulat, ay dapat malaman mo kung ano yung nasusulat na pagkain. Ito yung spiritual na kapag hindi mo kapanalig, no, pakinggan mo rin kung tama ang sinasabi niya. Kung hindi naman, huwag mong pulutin. Kasi iba-iba tayo ng pagkain. No? Iba-iba tayo ng panlasa. Pero ang sinasabi ng pagkakasundo, pagkakaisa, pagmamahalan, ba't ayaw mo kong pakinggan? Diba? Ba't gusto mo ikaw lang ang pakikinggan? Hindi tama yun. Dapat, pagbubuklod din natin, alamin natin, pulutin natin yung tama. Kung hindi tama yung nasabi ko, huwag niyong pulutin. Pulutin niyo lang yung tama. Amen po ba? Kaya maraming salamat po sa hapong ito dahil isang oras na po ako, baka maputol po, gusto ko pong manatili po tayong makakasama. I-revisan nyo na lang po ulit sa YouTube, Reverend Noah Magdaong, at ako po ay sa susunod nawa ay makapag-share ulit ako. Sana umaga naman po para sa mga taong mga hindi nakapakinig ngayon ay revisayin na lang po yung aking share. Magandang hapon po sa inyo lahat at tayo po ay manalangin. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Pagpalain mo po sila, ingatan mo po ano man ang pagkain na narinig nila, ano man ang pagkain na nakain nila ngayon. Panginoong Yesus, ikaw na po ang magbalik sa kanila ng lahat ng ito sapagkat nais ko rin ito pa rin ang mga ninanasa mo noong unang panahon na yon. Ay wala akong nais gawin sa aking pamilya, sa aking kamag-anak, sa aking mga kaibigan, sa aking komunidad, sa aking mga kamag-anak. Panginoon, kung dito pa rin ang pagkain na salita mo na mahirap maunawaan at ang Espiritu Santo ang magpapaunawa lang po sa amin. Muli, pagpalain mo ang bawat isa na nakinig mula sa lahat ng sulok ng daigdig na ito. Ingatan mo po sila, bigyan mo po sila ng makakain at hindi lamang po makakain kundi tulungan mo po silang mabago ang kaisipan nila at huwag po silang manungayaw sa gobyerno. Patawarin mo po sila, Panginoon, sapagkat hindi po nila alam ang kanilang mga ginagawa. Ingatan mo po ang bawat pamilya. Ang COVID na ito ay nag-extend na naman po. Kayo po ang nakakaalam ng lahat. Alam po namin, hindi po matatapos ito sapagkat ito pa'y pasimula pa lamang at darating ang panahon, mas matindi pang mga pagsubok ang darating sapagkat dito pa lang nagsisimula ang iyong mga sinasabi na parating ka. Kaya ingatan mo po ang mga anak ng Diyos, ang mga anak nila, lalong-lalo na po ang wala pa po sa iyo. Nawa itong panahon na ito, maibalik na nila ang buhay nila sa iyo. Salamat po. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang gawain ito. Ibinabalik ko na po sa iyo ang papuri. Ikaw ang may taas sa dako dito. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang lahat ang nakikinig. Maraming salamat. Ito po aking dalangin Ama sa pangalan mo Jesus. Everybody say Amen. Amen. God bless you all. Maraming salamat po. Reverend Noah, sign off na po ako. Subscribe na lang po kayo sa aking Reverend Noah sa YouTube. At i-follow nyo lang po yun kung nais nyo kung maano po ulit sa mga ano po. Salamat po sa inyo lahat. God bless you all.